Number 10. Piramide sa kalangitan. Sa clip na ito, makikita ang isang perpektong hugis piramide na tila bumababa mula sa langit. Walang rotor, walang ingay at walang anumang malinaw na mekanismong nagtutulak dito. Ang dating ay parang isang higanting itim na tatsulok na sadyang piniling magpakita tapos dahan-dahang lumapat sa lupa na para bang sanay na sanay itong maglanding sa kahit saan. Mas nakakapraning lalo kapag iniisip mong kung totoong malaki ito, gaya ng sinasabi ng iba, dapat may epekto sa hangin, alikabok o kahit vibration. Kaya ang tanong, totoong bagay ba ito na nakuhaan lang sa tamang anggulo o isang edit na ginawa para magmukhang sobrang linis at sobrang imposible? Sa ganitong klase ng footage, ang pinakaimportante ay kung may ibang kuha mula sa ibang tao kasi kapag iisa lang ang source, doon madalas pumapasok ang duda. Number 9. NASA STS-48 Misteryo. Ang STS-48 ay isa sa mga pinagtatalo ng space footage kung saan may maliit na maliwanag na bagay na tila lumulutang sa itaas ng Earth tapos biglang kumalib sa direksyong parang hindi normal para sa simpleng debris. Ang ilan, nakita rito ang galaw na parang kontrolado, yung tipong may intensyon, hindi basta tinangay lang ng hangin o microforces sa kalawakan. Pero may paliwanag din na mas mundane. Posibleng debris lang ito na tumugon sa thruster activity o pagbabago ng camera perspective kaya nagmumukhang mabilis at sobrang angular ang galaw. Dahil luma at limitado ang kalidad ng mga ganitong recording, madaling magmukhang kakaiba ang isang bagay na ordinaryo, lalo na kapag hindi kumpleto ang data, orientation, timing, telemetry. Kaya dito nagiging laban ng interpretasyon. Mukha bang may piloto o mukha lang may piloto dahil sa video artifacts at context na kulang? Number 8. Hayop sa tubig. Sa bahaging ito, ang eksena ay tila nasa gabi o madilim na tabing dagat, na may mga ilaw sa malayo na kumikislap sa ibabaw ng tubig. May isang maputla at maliit na anyo na umaangat lang ng kaunti sa surface, hindi sapat para malinaw mong masabing isda, lumulutang na bagay o kung anuman. Dahil dito, mas lumalakas ang mystery effect ng clip. Kaunting galaw, kaunting detalye, pero sapat para magpaandar ng imahinasyon. Kapag ganito ang kuha, madalas nagiging debate kung optical illusion lang ba ito, refleksyon, alon o simpleng debris na nagmumukhang buhay dahil sa low light at camera zoom. Posible ring hayop lang na normal sa lugar, tulad ng seal o malaking isda, pero dahil sa anggulo at kalidad, nagmumukhang kakaiba. Kaya ang pinakamagandang tanong dito, ano ang scale? Kapag walang reference sa paligid, kahit maliit na bagay pwedeng magmukhang halimaw. At kahit malaking hayop, pwedeng magmukhang anino lang. Number 7. Arbol na lumulutang. Dito naman, ang claim ay sobrang direkta. Isang puno na parang adult tree ang lumulutang sa ere sa ibabaw ng isang tahimik na lugar. Walang kable, walang crane at walang bagyong pwedeng paliwanag. Ang ganitong tanawin ang tipo na unang tingin pa lang mapapaisip ka kung totoo ba to or prank dahil ang puno ay bagay na inaasahan mong mabigat, grounded at imposibleng umangat ng ganun-ganun lang. Sa mga ganitong video, mabilis pumasok ang posibilidad ng trick. Maaaring may hidden rig, perspective issue o kahit drone na may bitbit. Kahit sinasabing walang drone, hindi ito laging madaling patunayan sa isang clip lang. Maaari ring malaking branch lang na natangay at nagmumukhang buong puno dahil sa blur at distansya. Pero kahit anong paliwanag, ang dahilan kung bakit tumatatak ito sa tao, yung mismatch ng expectation. Ang puno na simbolo ng bigat at ugat, biglang naging parang bagay na nalimutan ng gravity. Number 6. Liwanag at portal. Sa entry na ito, dalawang maliwanag na ilaw ang biglang lumitaw sa madilim na langit. Gumalaw na parang may direksyon. Tapos, ang pinaka-umaagaw ng pansin,
tila pumasok o nawala sa isang paikot na liwanag na parang portal. Dahil sa kombinasyon ng night vision vibe at kung paano naglalaho ang mga ilaw, madaling pumasok sa isipan ng manonood na hindi ito simpleng eroplano o bituing, lalo na kung ang galaw ay mukhang sinadya at hindi lang dumaan. Pero sa kabilang banda, dito rin madalas gumana ang mga mas realistic na paliwanag. Pwedeng drone lights, flares, o kahit lens effects na nagmumukhang may vortex kapag nag-overexpose ang camera. Kapag compressed ang video at mabilis ang pangyayari, yung simpleng motion blur at autofocus hunting pwedeng magmukhang portal na umiikot. Kaya dito, ang tanong lagi, may steady reference ba sa frame tulad ng horizon o fixed landmark para ma-check kung totoong lumilipat ang ilaw o camera movement lang ang nagpapakita ng illusion. Number 5. Mabingis na anino. Maikli pero matindi ang dating ng segment na ito. Isang tao ang tila nagwawala o sumisigaw sa araw o maliwanag na lugar, habang sa mas mababang bahagi ng eksena ay may nakakatindig balahibong anyo, parang nakatayong bangkay o nilalang na hindi man lang gumagalaw. Yung contrast ang nakakatakot. May chaos sa tao, pero yung anino o entity ay tahimik, parang walang pakialam, parang sanay na may tumitingin. Sa ganitong klase ng footage, maraming posibleng paliwanag. Pwedeng props, mannequin o costume na nakapwesto lang talaga. Tapos pinalakas ang takot gamit ang reaction ng tao at framing. Pero kahit ganon, gumagana pa rin ito sa viewers dahil sa stillness factor. Kapag ang isang bagay na dapat gumalaw ay hindi gumagalaw, mas nagmumukhang hindi natural. At kapag walang malinaw na follow-up shot, lumapit man lang para i-check, doon lalong tumitindi ang suspense at debate kung prank ba, staged, o may na-capture talagang kakaiba. Number 4. Nilalang kabayong humanoid. Sa entry na ito, unang tingin pa lang ay parang kabayo, pero habang tumatagal ang tingin mo, doon nagsisimulang magmukhang mali ang proporsyon. Ang katawan sa itaas ay tila mas mahaba at may postura na parang tao, at ang galaw ay hindi tugma sa normal na kilos ng isang hayop. Nakatayo ito sa malalim na anino o hamog, tahimik lang, parang may awareness na may nagre-record, kaya mas lalo itong nagmumukhang sinasadya at hindi aksidente. Kapag ganyan ang footage, madalas hati ang tao sa dalawang camp. May naniniwalang may nakuhang rare na nilalang o kakaibang hybrid, habang ang iba ay tumuturo sa posibilidad ng costume, forced perspective o digital overlay. Lalo pang lumalakas ang duda kapag ang clip ay sobrang ikli at wala kang makitang malinaw na paligid para i-check ang scale. Kaya dito, ang tunay na hook ay yung maliit na detalye, yung kakaibang anggulo ng ulo o pose na sapat para magmukhang hindi normal, kahit pwedeng simpleng trick lang pala sa camera. Number 3. Dome Argus Britannica. Ito naman ay mas misteryo na may halong history curiosity. Binabanggit ito ang isang lumang reference na para bang may sinulat noon sa isang encyclopedia tungkol sa Antarctica na tumutukoy sa isang dome sa loob ng nagyayelong kontinente bago pa man daw magkaroon ng modern satellite mapping. Sa unang rinig, pwede itong pakinggan na parang clue ng isang lihim na struktura o napakalaking barrier na nakatago sa yelo, kaya madaling sumiklab ang conspiracy theories. Pero sa mas grounded na paliwanag, ang dome ay pwedeng simpleng paglalarawan lang ng natural na pagtaas ng ice sheet, isang mataas na bahagi ng yelo na nabuo sa napakahabang panahon ng pag-ipon at pagkakakompact ng niebe. Kaya ang interesting dito ay hindi lang kung misteryo ba ito, kundi kung paano minsan ang lumang termino o lumang phrasing ay nagiging gasolina ng modern speculation. Isang linya lang sa lumang teksto, pwede nang maging buong alamat, lalo na kapag maraming tao ang naghahanap ng hidden meaning sa mga lugar na mahirap puntahan at mahirap i-verify. Number 2. Halimaw parang Loch Ness. Sa segment na ito, ang kuha ay maiksi pero punchy. May maitim at serpentinang hugis na biglang sumungaw sa ibabaw ng tubig, parang mahabang leeg na kumukurba pataas bago muling lumubog.
Dahil mabilis at grainy ang clip, nagiging perfect itong canvas para sa imagination. Isang saglit na galaw lang pero sapat para magmukhang prehistoric at hindi pangkalaiwan, lalo na kung sakto ang anggulo at may refleksyon ng ilaw na tumatama sa ulo. Sa mas practical na tingin, pwedeng malaking isda, lumulutang na debris o kahit alon at anino na nagkataong nagmukhang katawan ng nilalang dahil sa low resolution at compression. Sa tubig, madalas niluloko tayo ng perspective. Ang maliit na bagay na malapit sa camera pwedeng magmukhang higante at ang totoong malaking bagay pwedeng magmukhang simpleng guhit lang. Kaya dito, ang lakas ng clip ay nasa timing. Isang frame na nakakakuha ng pinaka-creepy na pose, kaya kahit walang kasunod na malinaw na proof, tumatatak pa rin siya bilang classic Loch Ness-style moment. Number 1. Pterosaur sa makabagong langit. Dito naman, ang pinakakapansin-pansin ay ang ideya na may lumilipad na nilalang na parang galing sa panahon ng dinosaurs, isang pterosaur na dumaan sa modernong asul na langit. Ang hugis ng pakpak at ng ulo o tiempo ng paglipad ang nagbibigay ng ancient vibe, kaya ang dating ay parang may sumilip na nilalang mula sa maling era. Kapag napanood mo ito, automatic na papasok sa isip mo ang tanong, kung totoo to, bakit ngayon lang at bakit sa isang clip lang? Pero dahil maraming pwedeng magmukhang pterosaur sa malayong kuha tulad ng malalaking ibon, kite o creative editing, dito talaga umiikot ang debate. Ang malalapad na pakpak ng ilang ibon pwedeng magmukhang prehistoric kapag low frame rate at malayo ang shot. Kaya ang pinakaimportante sa ganitong entry ay kung may continuity sa footage. May malinaw bang flap pattern, may consistent scale, at may reference sa paligid? Kapag wala, nananatili itong nakakakilabot na posibilidad at eksaktong dahil doon, madaling kumalat at pag-usapan.